Congressman Lord Alan Velasco. Press be with you, the Governor's Hour. At ngayon, narito sa programang The Governor's Hour, si Governor Presby Velasco Jr. Hello, kamusta mga kababayan at salamat kapag sa pagtulong public service. Katulad po ng dati, ito po ang Governor's Hour, ang ating People's Day online. Ano po? So, dito po tayo nakakapaghatid ng balita, ng impormasyon at ano ang mga nangyari nitong nakaraang linggo. At dito rin po kayo pwede magtanong, magbigay ng suggestion para ho malaman ng ating Governor, ating Congressman Lord Alan Velasco ang mga gusto nyong pagawa o yung mga ideas nyo na makakatulong sa pag-unlad ng ating bayan, ang ating lalawigang mahal at maganda na Marinduque. Katulad po ng dati, kasama po natin si Sunshine Grace, ang ating pong haligi sa public service, talaga po ng mga laki ng sakripisyo sa pagtulong po sa inyo. Sama nyo naman po sa mga sulat nyo, pagpapasalamat naman kay Sunshine Grace. At kasama rin action man po natin ng ang namumuno ng ating dating speaker po at Pride of Marinduque na nakapaglagay po sa mapa at nakilala pong lalo ang Marinduque. Ano po? So, katulad po ng dati ay nag-uulat po tayo mga kababayan ng mga naganap nitong nakaraang linggo. At noong February 6 po ay nagsagawa po tayo ng mga pa-meeting sa iba't ibang mga barangay sa buong lalawigan ng Marinduque, 218 po yan. At ito po yung barangay Ronda Team Support Program. Ano po? At nagkaroon po tayo ng pagbibigay sa mga barangay tanod po natin sa Mugpog Covered Court. At dito nga po ay binibigyan po natin ng importansya ang ating mga masisipag at palagi pong nagsasakripisyo ng mga barangay tanod. Ano po? So, nagbigay po tayo ng suporta sa kanila. At alam po natin itong mga barangay tanod ay talaga pong ang laki ng sakripisyo dahil sila po yung nagpapanatili ng peace and order sa ating pong mga lugar sa bawat barangay. At alam po natin na hindi naman na honoraria po yung binibigay dito sa ating mga barangay tanod. Kaya po itong barangay Ronda Team Support, nagbigay po tayo ng mga food assistance para po sa kanila, para po makatulong. Ano po? So marami po yan itong umattend na barangay tanod at kasama po dyan ang ating mga magagaling at masisipag na barangay captain sa Mugpog. At nagkaroon din po ng courtesy call yung Central Office Planning Session ng Planning Division ng DOT. At ito po ay headed po ni Assistant Secretary Reynaldo Ching ng Department of Tourism. At nandito nga po sila para po ma-discuss po namin ang mga planong magaganda para po sa ating magandang lalawigan ng Marinduque. At katulad po ng dati ay naipaliwanag na po natin na talaga pong nakapokus po tayo sa tourism industry dahil napakaganda po ng ating mga beaches, white sandy beaches na pwedeng panlaban po sa Boracay. At ang ating magaganda po na mga bundok at mga hills na po. Ang ating po magagandang mga kuweba, lalo po dyan sa Santa Cruz, dyan po yung Bagumbungan Cave at yung ating Bathala Cave sa ating dinidevelop na po ngayon.
At alam po natin na itong Buyabod area na napakakalma po ng tubig ay ating pong i-develop na water world na talaga pong sa tingin ko pag na-develop na pong todo-todo ay hahanga po sa buong bansa. At tatalunin po natin yung mga ibang activity area sa iba't ibang lalawigan ng Pilipinas. Ano po? So yan po, nakakatuwa po dahil ang dami po nilang mga eksperto na dinala rito at talaga namang salamat po kay Secretary Cristina Frasco na anak po ni kaibigan po natin yan, si Cebu. At ang ating pong hepe ng tourism po ng CHESA, no ho, ay si Mark Lapid na anak naman po ni Senator Lito Lapid na kaibigan din po ni Governor. Ikumpare natin yan. Kaya talagang pag-iibayuhin po natin ang ating mga tourism project dito at dinidevelop na po natin todo-todo. No? At nagbigay din po tayo sa Mugpog Covered Court naman ng mga food pack sa ating mga senior citizens, sa mga katribo po ni Governor Presby. At nakakatuwa naman po at talagang nandiyan po ang ating mga senior citizens na malaki na po ang kontribusyon at sakripisyo para po sa ating magandang lalawigan ng Marinduque. At sinabi ko nga po sa kanila na importante po at makinig po tayong lahat mga senior citizens. Ano po? Health is wealth. Ano po? At sinabi ko na binibigay naman po ng probinsya ang annual check-up, meaning pwede ho kayo magpa-blood test. At sa blood test kung yan ay makikita po kung mataas ang blood sugar nyo para maiwasan ang ating diabetes, ang cholesterol level, ano? Para maiwasan po ang ating pong mga sakit sa puso, ano po, at pagbabara ng mga ugat sa iba-ibang parte ng katawan. At yung uric acid ho, nadidetermine din po yan para po hindi sumakit po yung ating mga tuhod, mga paa, mga kasu-kasuan dyan. Yan po ang sakit ng mga senior citizen, no? So, importante po mga katribo, mga senior citizens na kayo po ay magpa-check up kahit once a year. Libre po yan, no? Libre po ang x-ray para makita po kung maayos ang ating lungs para po maiwasan yung TB at yung ating mga pulmonya. Napaka bilis ho yan, sakit na yan, mga senior citizens. So, at wag ho kayong mabawasan yung pagtingin dyan o yung oras ay bigyan po ng panahon yan at hindi po tayo magtamad dyan. Mahirap po yan, no? At syempre po yung ECG para ma-check po yung ating puso. Libre po lahat yan, mga senior citizens. Oh? At si Governor ay senior citizen na rin. Kaya po alam yan. At yung mga pagkain po, iwasan na po yung mga maraming karne. Yung pagkain, bihirang-bihira na lang po. Lalo po yung taba ng baboy, iwasan po yan. No? Kumain na lang ng gulay at yung isda. Yan ho. At ang sinasabi po natin, mag-exercise po tayo at maggrupo-grupo tayo mga senior citizen. Ang importante po ay may magagrupo tayo dahil napatunayan po ng kaligayahan po news relationship sa ating mga kamag-anak at sa ating mga kababayan, no? So, yan ang ating advice. And of course, nandiyan naman po ang AIX po natin, yung medical assistance. At kaya nga po, pag kailangan ng medical assistance, kailangan po ng medical certificate at provincial ID. Naman ho, kailangan ho yung prescription, yan po ay kailangan po natin yan at saka provincial ID rin. Ano? So makikita nyo po, yan po yung mga pangangailangan natin. Palagi ho kayo may provincial ID, may certificate of indigency, meron ho kayong medical certificate, yan ho ang mga kailangan po natin para ho tayo maka-avail. Marami ho kami yan. AIX ho, ay napakalaki ho yan, ay daan-daang milyon ho tayo pag magpasok ho tayo sa Marinduque at salamat po kay Congressman Lord Alan Velasco at talaga pong malaki po nakukuha natin ganyan mga AIX, no ho, medical assistance, financial
po, nandiyan po lahat yan. At yung MAIP naman po ay para sa gamot. Kaya po yung mga, may mga maintenance, wag ho kayo magsabi, marami ho tayong gamot. Ho? So, yung Dolly Tupad naman po ay marami rin ho tayong makukuha, 200 million no 200 noong 2020, noong 2022 ay 180 million at itong taon na ito at kaibigan po natin Secretary Benny Laguesma. Ano? So mga kababayan, mga senior citizen ay nakuha. At pati po yung mga ating mga hindi pa senior citizen ay patuloy po ang ating suporta sa inyo. So doon sa Butansapa Barangay Hall ay namigay din po tayo ng food pack sa senior citizen. At nung hapon ho, yung mga barangay ronda naman sa convention center, napakadami ho, mahigit 300 ho. Binigyan po natin yung mga barangay tanod ng food assistance sa convention center. At tuloy po ang suporta natin, lalo po din sa mga Buwakenyo rin. Ano ho? At sa Kapayang Covered Court po ay nagbigay din tayo ng food pack sa mga senior citizens natin doon. Sa Balanacan na Fish Landing ho, namigay po tayo ng mga food pack sa mga senior citizens. Ano? At noong February 7 ho, patuloy yung pagbibigay natin ng suporta dyan sa ating mga barangay tanod sa Torrijos Stadium po. Yung napakagandang Torrijos Stadium po ng Torrijos courtesy of Mayor Lorna Quinto Velasco at ni Congressman Lord Alan Velasco ay namigay po tayo halos mga 200 po yan nabigyan ng food assistance ang ating magigiting at pasisipag ng barangay tanod. And then, dyan po sa Mugpog, sa ABC Hall, ay nag-turnover po ng 1 million fund para sa arrowroot processing at dinidevelop po natin yung processing ng arrowroot. At nandyan po si Camita Reyes at meron po tayong mga program dyan para mapalago ang pagtatanim ng uraro dahil nagkakaubusan ho ng supply. At nandyan naman po ang atsaka po ng ating probinsya under po kay ASEC Eda Luna. At patuloy po ang ating pamimili ng mga produkto, cash pa po, kaagad, magandang presyo. At binibigyan din po natin sa Agri yung dilaw na mais na kahit so ganong karaming tonelada, binibili po ng probinsya po yan. Ano po? Under sa ating Agriculture Office, under ASEC de Luna, no? Ed de Luna. So magtanim po tayo mga kababayan, nasisiguro po namin, buyer po kayo magandang presyo. Kami na po bahala sa transportation at sa buyer, no? Yan ang tinatrabaho po ni Tatay Go Presby Velasco na kayo mabigyan ng magandang kikitain. At nagkaroon din po tayo ng Creative Marinduque Working Committee meeting. Kaya po sinasagawa yan dahil importante po ang ating pagandahin ang ating mga produkto. Kaya po ang DTI, si Roniel Makato, napakaswerte po tayo. Magaling ang ating PD ng DTI. Ano ho? At tinitingnan po natin ang mga produkto para po kumita ang ating mga kababayan. Lalo na po magamit din sa ating tourism industry. Ano ho? Importante po na makikilala tayo sa ating mga produkto kasi that is one way also promoting the province. So, at noong hapon naman po, nagkaroon naman po ng meeting ang PAG-PTD, ang Police Transformation and Development at salamat po kay Bishop Juni Maralit at tinutukan po niya pati ng ating committee ang ating pong Police Transformation and Development at nagsasagawa po tayo ng mga training, mga programs at para makatulong po sa ating mga kapulisan para po lalo mapabuti ang serbisyo nila sa ating mga Marinduqueño. And of course, meron po din mga proyekto ang PAG-PTD na patungkol po sa mga kabataan na medyo nangangailangan ng tulong. Meron po tayong magiging conference dyan para po maiwasan yung ating mga hindi magandang nangyayari sa mga teenager, mga unwanted pregnancy, teen pregnancy, hindi ho maganda yan. No? Nasisira ang kinabukasan ng ating mga kababayan, lalo po ang kababaihan. At lalong iniiwasan po natin yung mga nagdidesisyon na mag-goodbye na po sa mundo ay hindi ho maganda yan, lalo yung mga kabataan. Kailangan po ng suporta. Ito po yung napakagandang programa na magkakaroon po tayo ng counseling at makakatawag po sila dito sa ating counselors para mabigyan po ng tamang advice. So,
At nung hapon ho, sa Lapu-Lapu Covered Court ay nagbigay din ho tayo ng mga sa mga tanod. Mahigit halos 600 po na barangay tanod. Ano ho? Diyan sa Lapu-Lapu, mga taga Santa Cruz ay nagbigay po tayo ng food assistance. At dito naman ho sa Bahi, sa Gasan, ano ho, ay nagkaroon din ho tayo ng turnover ng 1 million para sa arrowroot processing. So, dinidevelop ho natin yung mga produkto na involved ang uraro. Ang uraro po ay napakaganda para sa kalusugan dahil fibrous po at maganda po sa ating kalusugan at ating mga organs. Ano po? Noong February 8 po ay nagkaroon po sa Barangay 4 ho ng Ronda Team Food Support and assistance ay mahigit ho 200. Ano ho? Salamat po sa ating mga barangay tanod, sa Barangay 4, sa ating Benavista. Dito naman po sa Mahunig ay sa Gasan ay nabigay din ho tayo ng mga barangay, sa mga barangay tanod, halos 200 po ng food assistance. Ano ho? So ito po ang ating pong mga programa at mga aktibidades na naganap nitong nakaraang linggo. At si Governor nga pala po ay nagpunta po sa Bigan dahil nagkaroon po ng special General Assembly meeting ang League of Governors. Ano ho? At ang nag-preside nga po ay si Governor Presby Velasco na alam niyo naman po si Tatay Gob ay dati pong what do you call that? National President po ng mga governors, no ho, for 3 years. At ako po ang nag-preside dahil po yung aming National President ngayon, si Jun Tamayo ng South Cotabato, hindi nakarating. So tayo po yung nag-preside doon sa meeting at ang ating bisita po ay si DILG Secretary Benhar Abalos. Ano ho? At nagkaroon kami ng usapan yun sa devolution po sa mga local governments at mga ibang proyekto. At doon po sa kanyang speech ay sinabi po doon ni Secretary Abalos ang mga tinututukan niya po yung mga sanitary landfill ng mga bayan-bayan. At sinabi niya na pwede mag-innovate at kailangan makagawa ng landfill at doon nga po ay sinabi niya nga pwedeng provincial landfill. At yan po yung ating proyekto na provincial landfill na gagawin po sana sa Barangay Dampulan, sa Metro Rihos. Medyo nagkaroon ho ng mga usapin patungkol po doon sa environment. Ito naman is sanitary landfill ho at sa totoo lang ho talaga namang yan ho allowed ho under the law, under Republic Act 9003. Ano ho? So tinitingnan po ho natin kung anong paraan ng pagbawas po ng mga basura dito. Well, of course, tuloy-tuloy po yung ating pagdala ng plastic sa Holcim at ang provincial government nang kumukuha doon sa mga plastic ng ating bayan-bayan. Ano ho? So except sa Buwak ay sila ho diretso nagdadala doon, pero sa ibang barangay, ibang bayan ho, ang ating pong provincial government under kay Engineer Ed Mersene ng ENRO at sa ilalim po ng programa ng ating Congressman Lord Alan Velasco at si Tatay Gob ay nababawasan po ang ating basura. Pero tinitingnan pa rin po natin ang waste to energy na project para po talagang maubos yung basura. Pero ang talaga pong programa ay zero waste. Ano ho? Wag ho tayo magtatapon ng basura mo, sagot mo. Yan ho ang ating programa kasi ho ay napakasama sa environment po na kung tinatapon lang basta-basta ang mga basura ay nakakasira po sa ating kalikasan at hindi po maganda yan. Bakit po? Kung tapon kayo ng tapon po ng basura kung saan-saan, pumupunta ho yun sa water table, yung groundwater ho. Saan ho ang ginagamit ho yung groundwater? Saan ho ginagamit? Diyan ho sa mga deep well nyo. Yung deep well ho yung hinuhukay, na dyan ho, kung kontaminado na ho yung water, ay ano ho, malaking problema. Ha? Kailangan nyo ma-realize na hindi ho tama yung tinatapon lalo sa ilog yung mga basura at nakakasira ng kalikasan at yung water quality natin na ginagamit sa pang araw-araw, pang personal, panligo at pangkain, panluto, may kontaminado ho yan ng mga iba-ibang
mga bakterya dahil po tinagtatapon kayo ng basura. Ano, kailangan maintindihan nyo na talagang yung basura ay nilalagay sa tamang lugar. Oh? So, ganyan ho ang gagawin natin as much as possible. Wag ho kayo magtatapon ng basura. Yung basura nyo, i-recycle, i-reuse, i-reduce yung ating mga pagbabasura at gamitin, ibenta, i-recycle ho yung mga iba. Oh? So, ganyan ho ang dapat gawin, mga kababayan. Ating pong kalikasan ay ating pong protektahan. At marami pa rin ho siyang sinabi at sinabi ho, tumataas daw yung teenage na AIDS. Yung HIV ay tumataas daw. Ano ho? So, ang importante ho dyan, mga kababayan, yung may mga simptomas ay magpatingin kaagad. Kasi ho, ay highly contagious din ho yan. At napakahirap ho, sabi ni Secretary Abalos, yung HIV ay nakita ho ng incidents doon ho sa mga young people, sa teenage, mga teenager. Diyan ho nakikita yung presence ng HIV o AIDS. Akala ho natin ay nabigyan na ng solusyon yan. Pero sinabi ni Secretary Abalos ay nakikita ho na marami na hong mga infected ng HIV sa mga kabataan pa ho. So mag-ingat ho sa inyong mga aktibidades, lalo yung mga kabataan at hindi ho dahil dapat magkaroon ng dito sa Marinduque ho. Iwasan natin mag-ingat. Ang kalusugan ho ay kayamanan, health is wealth, no? So wag ho tayong gagawa ng mga bagay na makakasama sa ating kalusugan at apektado po ang buhay natin. Hindi po gaganda ang buhay natin. At swerte nga po tayo sa ngayon ay wala ho tayong active cases ng AIDS. So AIDS ay ito pala hong COVID. So wala ho tayong COVID infection sa ngayon. So maayos ho yan. No? So parho ay maganda ho tayo pero meron pa rin hong COVID na virus. Mild na lang ho yan. At kaya yung may mga comorbidities, yung may sakit, yan ho yung maaaring tamaan. So, binibigyan din po ni Secretary Abalos din po yung sa drugs at mag-report po tayo mga nagbibenta rito at pumapasok na naman yung ating mga pusher at nagdadala po ng drugs dito. Ano lang sa ating hotline. Dito ho, i-report nyo dito sa amin hong hotline dito sa Governor's Hour. At ayaw ho natin na drug-free na tayo, babalik na naman yung naging problema dati. At wag ho tayong papayag na mapasukan na naman tayo ng prohibited drugs na hindi ho maganda para sa atin. So, marami ho pang mga bagay-bagay na tinalakay si Secretary Benhar Abalos. Kaya po yung peace and order ay binigyan niya po ng diin. Tama nga po yung pagroronda. Kaya nga po natin binibigyan ng importansya itong pagroronda. Sabi po natin, bibigyan natin ng suporta itong mga barangay tanod. Naghanap lang ho tayo ng pondo pandagdag sa kanilang honoraria. At hindi naman po kataasan pero tutulungan po natin sila para po naman lalo maganda yung kanilang serbisyo. So, yan po ang ating report at patuloy nga pala ay bukas po ay Valentine's Day. So, pinapatid po ni Tatay Gob ang best wishes sa lahat. Sa Happy Valentine's po sa inyong lahat. At ibigay po ang tamang pagmamahal sa ating loved ones. Napaka-importante po, hindi po kayamanan o property sa nakakapagpaligaya sa tao, kundi po good and harmonious relationship sa ating asawa, sa mga anak, sa pamilya, mga kamag-anak at mga kapitbahay, mga kabarangay is manifestation of pagmamahal. At napakaganda po na may relationship na maganda dahil po yan ay nakakatulong po sa pag-solve ng mga problema at nakakatulong din po sa mga proyekto at mga project po o mga aktibidades na makakatulong sa bawat isa. So let us continue demonstrating our love Marinduque, Heart of the Philippines ho. Ito ay napaka-importante po sa ating Valentine's Day at ipagpatuloy po yung pagpapakita natin ng Marinduque hospitality sa ating mga guests, mga pagmamahal po natin sa mga guests. I-treat po natin lahat ng mga visitors po natin ng VIP treatment. Tulungan po natin sila kung may maitutulong, kung may mga problema, itulungan po.
para lalo pong lumakas ang ating tourism industry at lalo pong yumabong ang ekonomiya ng Marinduque. Ano ho? So incidentally nga pala ho, kahapon ay dumating yung God Bless Marinduque team ng mga pastor at ministers na po ng mga kung galing po sa iba't ibang lugar ng bansa, more particularly po sa NCR, ay halos mga 80-90 po sila at nagkaroon po ng mga prayer activities kahapon po. At ngayon pong araw at pinuntahan po nila yung 6 na bayan at nag-pray over po sila sa mga ating mga opisyales at mga employees ng mga iba't ibang municipal governments at nag-pray over din po sila, nag-pray po sila para po sa patuloy na pag-unlad ng lalawigan ng Marinduque. Ano po, at bisita rin po natin ang talagang pinagpipitagan pong doktor na abogado pa rin, si Attorney Dr. Joey Montemayor na kasama po sa Philippine Medical Association at saka yung Philippine Heart Association, at nangako po siya na tutulong po dito sa ating telekonsulta dahil doktor po siya, at pati po yung pagiging abogado niya itutulong din po, at tuwan-tuwa po siya sa Marinduque. Ano po? So welcome po sa ating mga bisita sa God Bless Marinduque, at halos mga kompleto na po nila yung 6 na bayan. So maraming salamat po sa inyong pagpunta rito, at bukas nga po ay meron pa rin silang alay na pagmamahal. God Bless Marinduque naman po sa ating mga estudyante sa MSc. Ano po? So yan po ang aking ulat. Katulad po ng dati, patuloy po ang ating pagtutok sa ating mga proyekto at programa. Patuloy po ang pagtutok natin sa ating tourism industry. Sa February 21 po ay magkakaroon po tayo ng 104th anniversary, founding anniversary ng provincial government of Marinduque. At may mga bisita po tayo sa Department of Agriculture. Ay nandiyan po ang ating RD Reynoso at ang ating Undersecretary po ng DA na siya po ang kasama po dun sa programa sa umaga po ng February 21, ang 104th anniversary. Ano po? So, magkakaroon po ng soft opening sa March 1 ang Marinduque Expo dyan po sa Buwak Reclamation Area, at magtatagal po yan hanggang May 31. Yan po ang plano. Ano? Kung yung mga interesadong mag-exhibit doon at magtinda ng mga ating mga produkto at mga pananim, ay magsabi na po dito kay Rino Labay na head po ng Tourism Office. Ano po? So yan po ang ating mga tinitingala at ating pong mga gagawing mga aktibidades sa darating na araw. So tapos na po itong ating report, at tatawagin na po natin si Dranre para po sa kanyang mga report sa mga follow-up na ginawa ng mga hiling. Yun lang po. Sige Dranre, take it away. Maraming salamat po, Governor Presby, at maganda at maulang hapon po sa ating pong lahat, lalo na po dito sa Santa Cruz. Ayan, malamig din po. Ano po? Ako po ulit ito, si Dran Rev de los Reyes po, ang inyo pong action officer para sa inyo pong paboritong programa tuwing Martes ng hapon. Siyempre sa inyong program din po, ito yung tinatawag nating Presby with You, the Governor's Hour. So nandito po akong muli, gaya ng ating pong nakasanayan, para po i-report ang ating pong mga nagawang concerns or action sa mga concerns na inyo pong idinulog last week. So simulan na ho natin. Meron ho tayong 11 na concerns na natanggap last week po. At simulan na ho natin dito kay Ma'am Norma Roldan po. Na siya po ay nagpa-follow up ng kanyang schedule sa cataract operation. So bilang tayo po ay last week po kasi inatasan tayo na sumagot sa mga concerns ng ating mga kababayan sa pamamagitan po ng ating program. Dahil po nasa important na meeting po nun si Gov, ay tayo po ay nagsimula sa pagsagot ng concern na ito sa pamamagitan po ng pag-refer at pagtawag sa kanya sa ating pong coordinator sa ating pong programa ng cataract operation po. So ito po ay natawagan at nalinaw ho kay Ma'am Norma kung kailan ho ang schedule niya po para dun sa kanya pong ina-request na cataract operation. So ang kasunod naman hong concern ay ito pong kay Ma'am Maricel Bainas ng Buyabod, Santa Cruz. Ito ho ay nahingi ho siya ng medical assistance. So gaya po ng ating nakasanayan, yung pong mga
medical assistance po na ating pong na-request ng ating mga kababayan ay inasabihan ho natin sila ng mga requirements na pwede ho nilang dalhin sa ating tanggapan sa Buwak po, or pag mga taga Santa Cruz ho, pwede rin naman po dito sa atin pong satellite office, natanggap din po tayo ng requirements dyan. Tapos pwede ho yung diretso yung dalhin dun po sa aming tanggapan dun po sa Buwak. So, yun po. At ito naman pong kasunod na concern ay kay Sir Joseph Martinez po ng Lusok, Santa Cruz. Ang kanya naman pong concern ay tungkol sa problema sa tubig. Bali, atin po siyang nakausap sa pamamagitan po ng pagtawag at ipinaalam na ang ating pong project or ang project po ni Governor Velasco, yung tinatawag po nating Marinduque Water District, na siyang magsusupply ng malinis na tubig sa ating pong lahat dito sa lalawigan ay malapit na po, kaya po konting hintay lamang po. So, ang kasunod ho ay si Ma'am Pamela Rehinio po ng Lapu-Lapu, Santa Cruz. Siya naman po ay nahingi po ng pampalinya sa tubig. Ito naman po ay nahingi ng pampalinya. So, natawagan ho natin siya nung isang linggo po at nasabihan na rin po na maghintay lamang po ng kaunting panahon dahil naghahanap pa po tayo ng pondo kung saan po pwede natin itong i-charge. Ganun din po ay isa rin pong concern kay Sir John Garcia naman po. Siya naman po ay nahingi ng tulong sa pagpagawa po ng kanilang CR. So, natawagan din ho natin siya at nasabihan ho na maghintay lamang po ng kaunting panahon dahil kagaya po nung isang concern kanina ay patuloy naman po ang ating paghahanap ng pondo. So, makakaasa po kayo dahil nasa amin naman po ang inyong mga contact number at iba pang detalye na pwede ho namin kayong kontakin sa lalong madaling panahon pag meron na hong pondo ho na nahanap. At yung dalawa pong huli ay ito po ay kay Sir Mark Anthony Recaparanca ng Butilaw, Santa Cruz. Siya po ay nagpapatulong sa paghanap ng trabaho. So, atin po siyang natawagan at pinagpasa po natin siya ng personal data sheet or PDS dyan po sa ating satellite office at i-refer naman po natin siya sa ating pong peso dyan po sa ating pong province para po if ever na meron na pong i-roll out na mga partnership ang peso sa ibang agencies or mga private entities po na naghahanap po ng mga workers ay pwede ho silang i-refer or pwede rin naman po kayong ipasa mismo dyan po sa ating satellite office at kapag ho may vacancy naman na pwede po na pasukan dito po sa ating pong province ay inatawagan din naman po. So yun, at yung huli pong concern ay ito naman pong kay Sir Marvin Del Mundo po ng Lapu-Lapu, Santa Cruz. Ito po ay tungkol naman sa pagbebenta ho ng lupa. Bali, pinagpasa ho natin sila ng mga requirements na or mga katunayan na doon po sa kanilang pagbebenta ng lupa dyan po sa ating satellite office para matulungan po sila na makahanap po ng bibili ng kanila pong pinagbebenta na lupa. So lahat naman ho yun ay atin pong natugunan at lalo na ho yung sa mga medical assistance, mga burial assistance, meron ho tayo niyan. Ayan po available. Pwede ho kayong tumawag po dito sa program na ito or mag-chat po sa amin pong official Facebook page po. O kaya naman po ay magtungo po kayo kung kayo po ay taga Santa Cruz, magtungo lang po kayo sa amin pong satellite office na matatagpuan po sa munisipyo po ng Santa Cruz at tabi ho ng DSW. Mga text messages. Okay, maraming salamat po, Governor. Magandang hapon sa lahat po ng ating mga taga-subaybay. Ngayong hapon na naman na ito ng Martes. Ngayon po ay February 13, 2024. At muli po, bukas ang ating linya para po sa mga gustong magtanong sa ating Governor, sa mga meron pong gustong i-suggest para po sa lalong ikagaganda ng atin pong probinsya at kung meron po kayong mga request, ayan, pwede rin po sa
na magtanong. Open po yung ating linya 0961-432-4436. Ulitin po natin 0961-432-4436. Ayan, inopen na po natin yung ating linya. Pwede rin po kayo mag-comment sa comment section dito po sa atin sa FB Live. Live po tayong napapanood sa ating Facebook page ng radyo natin. Ayan, dun po sa nagparing ngayon ay ulitin po ninyo yung inyo pong tawag. Ano ha? Tama po yung kinokontak nyong number. Ulitin natin 0961-432-4436. At pwede rin nga po kayong mag-comment dito sa ating Facebook page ng radyo natin Santa Cruz. Live po tayong napapanood dito. Comment lang po kayo kung meron po kayong mga gustong iparating at yan po ay ating basahin lamang dito sa ating sa programa ng ating pong governor. Okay? At umpisa na po natin. Meron na po ditong nagtanong. Sabi po nito ay magandang hapon po, Gov. Tanong ko lang po, ang nanay ko po ay nasa Manila at nagpapagamot po ang kapatid ko. Masahod po ng pension sa 15 ay wala po siya. Sino po kaya ang pwedeng kumuha nun? At maigi rin pong ibili ng gamit niya at ano po ang kailangan ng mga papel. Maraming salamat po. Usually ho ay nagagawa ho tayo ng SPA, Special Power of Attorney. Kung taga Maynila na ho yung nandun yung nanay, pwede yung paggawa dyan sa public attorney at maigawa ng authorizing na lang ho yung taga rito. Siya yung kumuha ng pensyon. Usually ho ay ganyan yung ginagawa. Pag hindi ho makakuha, ay inaalaw ho ng ahensya yung SPA. Pero hindi ko kinlaro kung saan ahensya kukunin yung pensyon. So, hindi ko natin malaman kung sa SSS, GSIS, o ano ba ang pensyon yan. So, baka DSWD. So, usually ho, SPA ho ang ating ni-require ho dyan. Ha? Anyway, kukontakin na rin natin yung nag-text para maabisuhan at malaman kung ano yung mga, anong saan ahensya yan. At saka yung pangalan po. Okay po. Ay, yung pangalan, hindi rin ho binigay. Okay. Bali, kukontakin na lang Drandre, pakikontak matulungan at yung mahinga ng SPA para yung taga rito ay siyang kumuha at mapadala na siguro ng Cebuana o Gcash siguro. Oo. Opo. Okay po. Sabi naman po dito ay good PM po, Tatay Gov. Tanong ko lang po, paano po makaka-avail ng oraro na itatanim? Salamat ako napapansin. Okay po. Hindi, ganun nga ho mga kababayan, lalo yung mga nagsasaka o yung nagtatanim, ang importante ho kasi may buyer. Kaya yun yung tinatrabaho ho natin at yung pinapatupad natin na yung angat saka, na yung mga pananim nyo ay ang provincial government na ang bibili at kami na ho yung magbebenta para hindi ho kayo mahirapan. Katulad ho yung nangyayari dyan sa Cordillera Autonomous Region, yung mga kaibigan kong governor dyan, sa Mountain Province, sa mga Ifugao, dyan sa Kalinga, yung mga ibang parte ng Baguio, yung mga ganyan, dami ho nilang production, wala ho mabentahan at saka bagsak na bagsak ang presyo.
So, yan nga ho yun. So, dito sa atin, sa Marinduque, ating angat saka, tayo ho namimili para ho matulungan yung ating mga buyer. Ano, ganyan ang ating sistema. Ay very effective naman ho at talaga mas maganda yung presyo, bayad ka agad. So, ang importante ho yung buyer Kaya ho, katulad yung ating hong dilaw na mais, unlimited ho ang hinihinging kung ilan tonelada, kahit gaano karami, bibilin ho at ang probinsya ang magbabayad sa inyo. So, yung mga nagtatanim ho dyan ng mga ibang mga gulay o mga ibang produkto na agricultural, wala naman siguradong buyer. Ang advice ko nga ho ay magtanim na ho kayo nung ating yellow corn at sigurado pa yung bayad at may bayar ho tayo unlimited. So nagdi-develop ho tayo ng high value crop So katulad ho ng bigas talagang sinasabi ko sa agri natin na office tutukan yung pigmented rice kasi ho yung pigmented rice pareho naman yung haba ng pagtatanim o yung hindi nga masyado pa nangangailangan ng tubig yan mas mataas ho ang presyo. Kami ho ang bahala na maghanap ng dyan, no? Kaya lang dinidevelop pa natin yan kasi yung ibang magsasaka ho ng palay, puti pa rin yung binibenta at yun na nga ho, pangkain lang ho, hindi ho talaga para kumita at lumaki yung kita sa paghahanap buhay na ganyan So, kailangan ho talagang high value crop. So nagdi-develop ho tayo niyan. Yung Uraroy, isang tinututukan ho natin. At kung maganda yung demand talaga, ay tayo na rin ho ang kukuha dyan. So ganyan ho ang ating plataforma, Angat Saka, para makatulong sa ating mga magsasaka. Okay po. At sabi naman dito sa ating Facebook page, meron po ditong nag-comment si Nestor Pelaez. Sabi po niya ay magandang hapon po Gov. Pwede po kaya ma-follow up ng medical assistance nung November pa po in-submit yun. Salamat po. Aba, Randolph, tawagan mo agad to at meron pa tayong pondo dyan pero limitado na rin at kailangan yung medical certificate tsaka provincial ID. Yes, So tutukan mo to kung November pa ay palagay ko ho ay medyo naipit lang ho ng konti at nagsara ho tayo ng libro at nito lang ho nabuksan at tututukan ho natin yan para mabigyan ho at may pondo pa ho natitira ho. Yes po, At Randolph, tawagan mo na kaagad yun at tignan mo, i-check mo dyan sa PSWDO natin kay Joel Rosella ha. Oo. Opo. Okay po. Ayan. At bukas na po ulit yung ating linya. 0961-432-4436 para po sa mga mayroong katanungan dyan. At meron din po ditong tanong, good PM po, Governor Presby, maginhawa na po kaya ang pagsakay ng barko ngayong darating na mahal na araw, lalo na po kapag nagsabay-sabay na naman ang pagdating at pag-alis ng mga bisita? Well, patuloy po nagmi-meeting itong ating task force dyan sa Holy Week. At alam po natin na talaga pong nagkakahirapan minsan yung pagsakay. Isa po sa resulta ng mga komperensya ay yung magdadagdag ng barko ho, itong ating mga dalawang shipping lines. Pero katulad nung nangyari nung isang taon ay may nasira akong barko at na malaki at naapektuhan din yung isa, so nagkulang ho. So inihiling ho natin na dagdagan yung kanilang mga barko. Pero siyempre, during the Holy Week ho ay lahat ng lalawigan ho ay talagang maraming umuuwi. So talagang katakan ho ng barko. So pero tinatrabaho ho natin yan at marami na rin tayong kinakausap na pwede magpasok ng mga bagong barko dito, mga bagong shipping line para mas marami ho nagsiservisyo. Actually ho, ay dinidevelop ho natin yung mula San Juan Pier, mula Batangas, diretso na sa Marinduque na tinitingnan ho natin ay makakabawas ho ng travel time. Dahil paglabas na ng SLEX Tartol, nandun ho sa San Juan, biyahe na ho. So, baka hindi na ho aabot ng 6 na oras, baka mabawasan ho kung mga 4.5 o 4 hours. Baka kaya na may mga kinakausap rin ho tayo mga shipping lines. May develop na ho natin ito. Ngayon ho, yun sa
Pag-uwi ho, doon na nagkakaroon ng problema dahil sabay-sabay yung umuuwi. So, pinag-aaralan ho na yung task force at malalaman nyo po yung ating gagawin. Noong last year ho, ay nagsagawa na tayo ng vehicle exit pass. Kaya lang ho, nagka-problema. Yung nga, nasira ho yung isang barko doon sa Romblon. Kaya hindi ho na kasakay lahat yung dapat makasakay. At tapos ho, nagkaroon pa ng typo, nagkaroon ho ng pagtigil ng biyahe ng barko. So medyo ano talaga. So pinag-aaralan ho natin to, lalo yung pag-uwi. Diyan ho tayo talaga tinututukan at para mabigyan ng magandang pag-alis ng ating mga bisita, lalo po yung mga balikbayan natin ng Marinduqueño. Opo. Mag-aabiso po tayo at sa Marso na nga po yan. Pero tuloy ho ang mga ginagawa kong pag-aaral kung paano mas mabuti. Ano ho? Balitaan po namin kayo. Okay po. Nag-text po ulit yung kanina na meron daw pong kukuning pension. Sabi niya ay taga Buena Vista po nanay ko. Pension po na akunin ay galing sa government. Salamat po. Oo nga, anong government ba yun? GSIS ba yun o SSS? Wala pa rin pong binanggit. Di ba nitatawagan naman ni John? Okay po. Sige. Sabi naman po ni Cabral Linbert, magandang gabi po, Governor Presby Velasco. May nagapatanong po sa akin kung ano daw po ang sitwasyon po ng paggawa po ng kalsada patungo po ng Masagisi National High School. Masagisi, hindi ko po masundan na lahat yung marami ho tayong ginagawa. And then, verify mo kay Romel Monciano, ating provincial engineer, kung ano yung status at pakireport mo dyan sa nagtatanong, atin naman ho, tuwing linggo ho, ay tinututukan din ho namin lahat yung mga public works natin, mga infrastructure project, yung nga ho, ay talaga hong medyo hindi pa ho kalakihan yung ating national tax allotment, kaya ho yung ating 20% na development fund ay limitado rin ho sa ating mga kalsada. At pero ginagawan ho ng paraan. Nandiyan naman po si Congressman Lord Alan Velasco at marami rin ho nakukuhang infra projects. Sige, babalitaan ho natin dyan sa kalsada sa Masagisi. Okay po. Ayan. At open na po ulit yung ating linya. Kung meron po kayong tanong dyan, pwede na po kayong tumawag 0961-432-4436. Ang sabi naman po dito ay, Good PM po, Gov. Magkakaroon pa rin po kaya ng biyahe ng pampasaherong barko sa Buyabod Port? Well, alam niyo ho, ang problema sa Buyabod Port ay talagang silted Yung ating mga tubig galing sa bundok at yung mga sa ibang lugar, doon ho nagpupunta at nagdadala rin ho ng sediments o yung mga lupa. Palagi hong palagi yung bumababaw. So, ang mga bumabiyahe ho dyan sa ngayon ay yun lang hong mga kargamento. Pag-aaralan ho natin yan kung palagi ho kasi bumababaw At kakausapin din ho natin itong ating mga shipping lines if they're willing to go to this Buyabod Port, At malalaman nyo ho. Pero so far ho, yun ang nagiging problema. Mababaw daw ho yung Buyabod Port. Na-dredging na ho dati yan pero bumalik din ho So, medyo kailangan pag-aralan ho mabuti kung anong solusyon. Anyway, eventually ho, yung Balogo Port ay mayayari na ho at ginagawa ho yan. Yan ay deep sea port. So, mari hong dyan sa Balogo Port ang ang landingan ng ating mga roro pagdating ng panahon. At makikita ho natin kung paano mabuti. Ang Buyabod area ay pwedeng, lalo yung Buyabod Port na ginagawa ho ngayon, na magiging regional na seaport, ay kahit ho malalaking cruise ship at yung mga cargo vessels na malalaki ay kaya ho mag-landing dyan. So yan ho, nakikita kong potential. Pero yung mismong Buyabod Port natin ay medyo bumababaw. Kaya ho, nahihirapan po yung mga pampasero. Anyway, sasanggunin po natin, kakausapin po natin ulit yung mga may-ari ng shipping lines. Para makita po natin kung maibabalik pa. Yun lang po. Okay po. Nag-comment po naman si Edna Pizarra. Sabi niya ay magandang hapon sa lahat. Tanong ko lang po kung kailan po magkakaroon ng PRC
renewal of license. Salamat po. Sige po at kukonekta po tayo sa Professional Regulatory Commission kung paano makapag-ano ulit ng lisensya ho. At meron ho na kami pinaplano yung sa ating pong sa pulis, mga i-examine sa pulis ay ini-schedule na ho yun. At titingnan din ho natin sa NBI clearance ulit para maipakakuha ng madali na NBI clearance dito sa Marinduque. Ano? So sige ho, at alamin ho natin sa pagbibigay ng lisensya sa PRC. Balitaan po namin kayo. Okay po. Dito po ay meron tayo ulit caller. Pero doon ho sa nag-comment kanina sa atin, si Nestor Pelaes, yun pong nag-follow up tungkol sa medical assistance. Sabi po ni Sir Dranreb ay pakisend din daw po yung inyong contact number. Ayan. Para matawagan po kayo ni Sir Dranreb. Okay, dun po sa tumawag ngayon lang ay ulitin nyo po yung tawag nyo. Nawala po. Naputol po yung inyong tawag. Tawag po ulit kayo. At baka medyo nagka-problema dun sa signal. Okay? Paulit po yung tawag nyo. Okay, dun po sa ating caller ngayon, inaantabayanan po natin, Gov, na tumawag po ulit siya. Si Bobby Moreno, marami siya ditong mga puso-puso. Hello din sa iyo, Bobby Moreno. Ayan, tawag po ulit kayo dun sa sa kanina pong tumawag, ay ulitin nyo po yung tawag ninyo, okay? Ana? Okay, Sir Dranreb, meron ka bang gustong sabihin? Meron na lang po tayong 2 minuto, bago po mag-alas 6 ng gabi. Ayan, nandito na po ulit yung ating caller. Siguro po ay last na po ito dahil mag-alas 6 na po tayo ng gabi. Okay, magandang gabi po. Hello po, Opo, ano pong pangalan nila, sir? Melvin Reblesa po, Oho, taga saan po kayo? Kasili po. Oho, ano pong tanong ninyo kay Gov? At tanong ko lang, follow up ko lang po yung aking hinahinging kambing. Sige ho. Alam ko ho ay meron na ipapasok din mga kambing So, babalitaan mo namin kayo. Medyo natigil ho yung pagkuha natin ng kambing dahil yung nakukuha ho natin medyo may mga namamatay So, sabi ko nga baguhin na yung programa baka yung mga native na kambing na lang ho yung ating ipamimigay At hindi ba nakalista ho kayo dyan, Mr. Blesa ng Kasili At sige ho, at babalitaan namin kayo. At kausapin ko si Asik De Luna para po mabigyan ng katugunan yung request niyo Yung kambing ho natin, marami ho kasing hindi nagtagal kaya ho medyo diniscontinue yung pag-import ng half-half yung half-breed Medyo mistiso ho kasi yung lahi. Sige ho, at makaasa ko kayo Mr. Blesa nakalagay naman ho yung pangalan nyo. Natatandaan ko kayo Naiya na ako sa inyo. Ayan nyo, dadating din ho yan, sir Sige po. Thank you po. Salamat po. Okay po, maraming salamat din po. Ayan. At wala na ba tayong mga tanong dito? Kung wala na po kayong mga tanong, kami po muna ay pansamantalang magpaalam. Okay, so maraming salamat. Sunshine Grace, katulad po ng Teka po. dati, ang laki ng utang na loob po natin kay Sunshine Grace. At lalo naman po kay Dranreb din, talaga naman po napakasipag. Mahirap po yung ganyan, yung nagpa-follow up ng mga request. So hindi ho ordinary yan, mga kababayan. At malaki hong oras ang nilalagak dyan, yung dinidevote ho dyan para ho mabigyan kayo ng mga magandang kasagutan at tulong. Kaya saludo rin ho tayo kay Dranreb de los Reyes. O sige Dranreb, magbigay ka na ng mensahe mo. Gov, excuse po. Meron pong natawag ulit. Last Meron na na po. pong tumawag uli. Last na po. Last na po Sige, talaga huling to. kabit, Sige, patawagin, kausapin. Hello po, magandang gabi po. Ay, magandang gabi rin po. Ayan, maigi naman nakaabot ka po. Kaya nga, nanonood din po kasi ako. Ganun ba? Napaalam na po kayo, sayang po. Oo, sige, nakaabot ka pa rin naman. Anong pangalan mo?
Emmanuel Asperas po. Taga saan ka po? Taga-Mugpog po. Sige, ano pong tanong nyo kay Gov? Ang tanong ko lang po ay, nung pumunta po kasi ako sa DSWD po tsaka sa PWD po is na-deny po yung mga papers ko kasi po 2023 pa po, mahingi po sana ako ng medical assistance po. O sige, Grand Rep, kunin mo ulit sa kanya yung medical certificate at saka yung provincial ID or government ID, ha? Apo. Nang maitulungan si Kabayan mula Tagamugpog. At medical, alam niyo yung medical certificate o kailangan dyan, tsaka yung government ID o provincial ID. Kung meron na kayo, kahit i-viber nyo na lang kay Reb para maisama po kayo doon sa listahan. No? Mabuti, tumawag ko kayo Sige ho, at anuhin ho natin, ho? Oo, Dan Thank you Reb, po, pakiasikaso mo itong ating kababayan sa Mugpog, ha? Yes po, opo. Sige ho, tatawagan kayo at pwede Operating natin isama yung request ng medical assistance. Oo. Okay. Thank you po. Thank Sakto you po also. ako pa-open heart surgery po kasi ngayong February po mahingi po sana ako para may pandagdag din po ako saan. Oo, tutulong tayo dyan. At saan ka ba operahin? Sa Philippine Heart Center po. Sige, kukontakin ka na dyan, Rep, kung paano tulong na maibibigay pa, ha? At we will pray for your successful heart surgery, ha? Oo. Thank you po, Okay. Gov. Thank you po. Thank you po. Thank you. Okay, Okay po, ayan. Okay, buti naman nakahabol din siya. Ayun. So, parang naputol po tayo ay sa pagpapaalam dahil alas 6 na po. So, ate ko na po yung opportunity at yun po, maraming salamat po sa atin pong lahat po ng nakikinig sa kanila pong mga bahay sa pamagitan po ng kanilang radyo. Ganon din po yung mga nakikinig sa atin pong Facebook Live. Pwede nyo po kaming mapanood sa amin pong official Facebook page, yung Governor Presby, Province of Marinduque. I-like at i-share nyo po at i-follow para po updated po kayo sa lahat po ng mga nangyayari at saka po sa mga accomplishments at programs ng ating pong butihing Governor Presby Velasco. At ngani po pala, haba po kanina ay inasabi po na yung sa Masagisi National High School po ay atin po agad na sinangguni po kay Engineer Romel Monciano at ang sabi niya ho ay pupuntahan po natin ang assigned engineer dyan po sa Santa Cruz para po ma-assess at mapasurvey at magawan po ng programa. So yun po, asahan nyo na po na ngayon pong linggo ay magkakaroon ho ng pagbisita po ang ating pong provincial engineer at kasama po si Engineer ang tawag dito, si Engineer nalimutan ko na yung pangalan natin sa Santa Cruz. So yun po. Revilla. Ayun, si Engineer Revilla po. So yan po, siya po ay kasama po si Engineer Romel Monciano. So sila ho ay bibisita dyan po sa Masagisi National High School, dyan po sa inaalok po natin ng kalsada or i-inspectionin po nila. Ano po? So, yun lang po at salamat po sa lahat ng nakikinig at magkita-kita po tayo ulit next week po. Salamat po. Thank you, Dandre. At pagpatuloy mo yung pagtulong sa ating mga kababayan na napakaganda niyan. At ang sabi nga ng Panginoon, kung ano yung ginagawa doon sa ating mga kababayan, lalo na yung mga nahihirapan sa buhay, ay ginagawa para sa Kanya. So, ang reward po ng mga tumutulong sa ating mga kababayan ay reward po galing sa Panginoon. At po tayo magdasal. Napaka-importante po na tayo ay magabayan sa tamang landas at tayo po ay magandang kalusugan, maganda ang kinabukasan. Ano po? So, bukas po ay Valentine's Day. Happy Valentine's Day sa inyong lahat. At nabanggit ko na nga po, ito ang buwan ng puso at alam niyo na po ng Marinduque, the heart of the Philippines. So dito po ay talagang nagbibigay tayo ng genuine and lasting love, na talagang pinapakita natin ang pagmamahal sa ating mga loved ones, sa pamilya at sa ating mga kababayan. At sa pagpapakita mo ng pagmamahal, mga kababayan, ay tayo po ay nakikita na tayo buong buo at nakikiisa
at pagpatuloy po ang ganyang pagmamahalan ay talaga pong aasenso po tayong lahat at aasenso po ng todo at magiging progresibo at maunlad ang ating magandang lalawigan ng Marinduque. Yun lang po, advance Happy Valentine's at magmahalan po, ipagpatuloy po ang landas patungo sa pag-unlad. So kasama po natin dyan si Congressman Lord Alan Velasco, ang ating Vice Governor Lynn Angeles, na napakasipag po at napakadami na po nagawang ordinasya at resolusyon para sa kabutihan ng ating mga kababayan. Ating pong mga bukal, Maki Caballes, Dintin Office, ating pong Jojo Leba, Tres Mangkukan sa District 1. Sa District 2 ay nadyan po si Mel Incabo, si Mael Lim, Mercy Rihano, Danny Red. At ay mga ibang bukal po natin, si Bertinos Valencia ng Torrijos po, SK Federation Chairman sa probinsya, at si Carlos de Peralta po, ang bukal po natin representing ang Liga ng mga Barangay sa probinsya, at si Neril Manggol po ay presidente ng mga liga ng mga konsihal. So sa inyo po lahat, pinapatid po ng Team Velasco ang aming taus-pusong pagmamahal. Mabuhay po kayong lahat. Happy Valentine's. Ano ka mo? Vacation